Dear Papa Joe, mayong adlaw kanyang tanan o sa imuhang mga subscribers sa YouTube channel nimo nga Dear Papa Joe. Tawagan lang ko sa pangan nga Shadow, usa ka babae nga naa sa early 20s ang pangidaron. Shadow ang napili ko nga screen name tungod kay para nako ni bagay sa akong pagkatao. Labi na gyud niya tong mga panahon nga gamay pa kong bata. Hangtod nga nagdako ko, daw sama lang ko sa anino, Papa Joe. I was nothing but sad, vulnerable, and helpless. Sugdan na ako ang istorya nitong diha nako sa third year high school. Kundi na ko na-realize ug na-confirm nga sukad sa kong pagmatngon og buot, wa pag yun nindot nga nitabo sa akong kinabuhi. Naimutang sa kagamay nga lungsod sa Mindanao ang among yutang na tawhan. Simple lang ang among mga lumulupyo, wa kayo maggarbo nga mga lugar nga kasuruyan. Walay malls, dunay usa ka gamay nga department store pero mopliti pa ka og 85 pesos aron lang makaabot didto. Ang bugto nga hangout ra gyud sa mga kabatan-unan mao ra gyud ang gamay nga cukes daplin sa baybayon. Dunay mga baligya nga ilimnon nga makahubog ug mga junk foods. Sa kilid adunay nakahilera nga lingkuranan nga kahoy nga istambayanan sa mga grupo sa mga kabatan-unan. Mga lalaki o babae, sama nako Papa Joe. Usa ako sa tigtambayan didto. Kauban sa akong mga barkada. Maor magud ang bugtong lugar nga maka-express ko sa akong kaugalingon. Ang lugar kung diin makalimot ko sa tinuod kong pagkatao. Sa akong kahimtang o sa akong nagian dihang gamay pa ko. Ting sira nagdito sa klase. Mo'y pagsugod sa buwan sa Marso. Pilan lang kasimana summer na usab. Mao gid na nga akong gilikayan tungod kay kung way klase, meaning mapugos ko puyo sa mong balay, ang among impyerno nga panimalay Papa Joe. Maayo magud ting klase tungod kay kada hapon mudayon mi gadiretso sa kiosko nga among hangoutan sa akong mga barkada. Sama nito nga hapon kauban nako si Tracy, Peter ug si Alfred. Kaming upat ang pirming magkuyog. Oy Shadow, imna nang tagay nimo oh. Nah, manganak ka rin ng baso ron. Pukaw pa ni Tracy din ako. Wala ko makabantay nga natulala na dahil ko samtang nagunahuna sa akong kahimtang. Sorry na good. Doon na lang ko yung ginahuna. Sige, ako na ning imnon. Itunol ako ng pulutan, bi. Tubag pa na ako samtang nag-inom sa baso sa beer Papa Joe. Tinuod pirmi may magtagay dito, mga pila ka shots lang o ang akong giingon nga pulutan mao ang usa ka putos nga chichirya. Nga amo ang tabangang upat. Kasagaran ang manglibre namo si Alfred. Siya ra magud medyo gatas-gatasan namo. Abroad man gud ang iyang mama nga usa ka DH sa Qatar. Unsa naman sa ginahuna nimo ba? As usual imong life, imong mama. Ay, wa pa yung kamaanad ana. Matod pa ni Tracy. Ay masulti ra na nimo Tracy kay kompleto man ang imong pamilya. Normal pa gyud. Dili pareho sa kuha nga abnormal. Tubag ko pa. Ay, sus. Wala kay mahimo ana eh. Kung sugton pa lang to nimo si Alfred, malingaw na unta ka, ma-divert ang imong pagsigig sinti diha. Nindot kay nga nakayuyab girl eh. Gawas nga, doon na pa kay masumbungan sa imong mga problema. Doon na pa kay malambing-lambingan. Matod pa ni Tracy samtang nigara sab si Peter o miagbay siya nga baga. Sa mga tubangan si Tracy pa ang nihawk sa ngabil ni Peter. Feeling liberated na gyud sila. Ilang gisunod ang ilang nakita sa mga salida sa TV. Igo laming nga nipahiyom og nagtinutukay ni Alfred. Naanad na mi sa ilang PDA ni Tracy og ni Peter. Mao nga kami na lang ang nipalayo o gamay aron makalugar sila sa paglabing-labing. Bitaw Shadow, nganong di man lang ko nimo sugton. Promise, di ti ka pasakitan. Panggaon pati ka kutob sa kumahimo. Ako'y patagamtam nimo ang love nga wa pa nimo maswayi sukad-sukad. Matod pa ni Alfred rin ako. Dili lagi ko ready Alfred. Uy, bata pa kay ko. 15 years old pa lang gani. Wa pa na sa kong unahuna. Tubag ko pa. Usa man din naasim mong unahuna. Siguro, di ko nimo type. Wag kay gusto nako. Bati manggugugnaong. Di ba Shadow? Matod pa. Nini nga guol kay panagway Papa Joe. Nihilom ko og nanumbalik sa kong nahuna ang bati na kong naheguman gikan sa kong uyuan niyatong gagmay paming bata. Mga size anyos pa lang jug ko. Si mama kanunay wa sa mong balay
ug si Tio Ponso lang ang magbantay nako. Kung kami ng duha, iya dayon kong hiluhon og usa ka buok lollipop. Shadow, dali, doon na sa kuy lollipop ug candy nas kwarto. Dali, imo na tuntanan. Agda pa ni Tio Ponso nako. Ako sad nga bata pa, wapay panimuot, musanong sa dayon siyang gusto. Kung atuan ako sud sa kwarto, siradan dayon niya og ilak ang kwarto. Ug iya kong hubuan sa kong sinina ug siya usab Papa Joe. Dili na nako makumpleto ang detalye ang iyang unang gibuhat nako. Basta to cut the story short, gimulistiya ko sa kong Tio Ponso. Sa akong linghod nga panguna-una, wa ko hisabti ang iyang gibuhat nako. Ang ako lang gibati mao ang kasakit ug nasakitan ko Papa Joe. Muhila ko og taman ug mapagkiluoy nga muhunong na siya. Undangon pud niya ang iyang gibuhat nako. Kung siguro makasuta na siya nga di gyud nako makaya ang kasakit. Isumbong ti kang mama Tio Ponso. Matod pa nako niya nga naghilak. Musumbong ka? Sige. Kana ko maminos mama nimo. Wa pa ba nimo makita nga di man ka mahal sa imong mama? Okay ra man ganyang mawa ka ug mamatay ka? Mas malipay pa siguro siya. Ako lang ang nagmahal nimo Shadow. Mao nga kung good girl ka pirmi, to na kay kindigi ka nako. Taas pang puog ni Tio diri nako. Milanad ko pila ka buwan katong niluog nga binuhatan sa kong uyuan diri nako. Wa ko'y mahimo. Wa sa kumusumbong sa kong mama. Nakaibaw ko nga masuko lang siya ug ako pa ang mabunalan. Nahunong lang katong binuhatan ni Tio Ponso nako diyang usa ka adlaw samtang nag-drive ni sa iyang tricycle dunay ni bangga niya nga usa ka 10-wheeler truck nga nagkarga og semento. Nadugmok ang tricycle hangtod si Tio Ponso na apil usab. Dili may tsura ang iyang lawas, buak ang ulo ug nagkabali-bali ang mga bukog niini. Niadtong higayuna gamay pa ko, wa pa ko'y saktong idea sa mga panghitabo. Karon na lang nga dako ko nga nakaingon ko nga gaba gyud di magsaba. Dali ra kay siyang gisilutan. Sa kahigayunan siyang gibuhat nako, mirisi niya. Pero bisag patay na si Tio Ponso, wa na'y nagbinuang nako pero Papa Joe. Ang mga uwat sa samad nga binuhat ni Tio Ponso nako nagpabilin sama sa anino. Hangtod nga nagdako nako. Kahadlok o trauma ang akong gidaladala kanunay. As long as buhi pagyud ko, di gyud nako makalimtan. Wala na sayod o walay nasayod pagani sa akong sikreto bisan ang akong mga suod nga higala. Bisan si Alfred. Dili tinuod ang giingon ni Alfred nga wa gyud ko'y gibati niya bisan gamay. Sayop ka Alfred, tungod kay sa tinuod na ako'y feelings nimo. Pero dili pwede nga magkakita. Matod ko pa kang Alfred. Si, daan palagigyog ko. Naasa kay tinaguan pagbati nako. Nganong pugngan man na nimo Shadow. Sugta na lang ko. Pamugos pa ni ini. Di lagi pwede. Doon na pa ko'y gustong buhaton. Tubag ko pa. Dili pa pwede sa pagkakaroon. So meaning ugma pwede na. Ay kabalaka Shadow. Andam ko magpaabot bisan og hangtod na tiguang na ta. Nga magkungo-kungo. Paabuto lang gyapon ti ka. Tungod kay love ti ka kayo Shadow. I love you so much. Mura ko kay lakon nga naminaw ni Alfred sa tinudanay lang gusto sa utak ko nga mutubag niya pero gipugngan lang nako ang akong kagalingon. Tungod sa dagang rason. Una, doon na pa ko'y trauma sa akong bad experience niya itong bata pa ko sa kamot ni Tio Ponso. Ang ikaduha, gubot pa ang akong life. Basin niyang maapil lang si Alfred sa akong mga problema sa amua. Ang pinakadako gyud nako, mao gyud ang tinguha sa pagpangita nako sa akong Papa Joe. Wala pa ko makakita sa akong amahan bisan og kausa. Nga akong inahan bisag kinsa na lang itudlo nga lalaki. Mga katulunan ni nagpaila nako og lalaki nga ako kunong amahan. Daghan kuno siya karelasyon. Si mama kaniadto tungod kay usa kini ka small time model. Gwapahon og taas manggod ang akong inahan. Siguro dito na ko nakuha ang itsura niya. Morena, tason, nga slender ang lawas. Katulo na kay gayon nga dunay nagipaila si mama nako nga ako kunong amahan.
Sa paminaw siguro niya basta nakarelasyon niya niya itong panahon na sa pagsabak niya nako posible nga maunay akong amahan. Pero ang mga lalaki ngayong itudlo nako maniguro man sad Papa Joe. Doon na pagani usa ka negosyante nga nagampunta ko nga mauna lang akong papa pero nagpa-DNA gud siya aron masiguro o dito ni gawas nga di ko niya anak. Pagpauli na ko sa mua niya ng gabiuna as usual Papa Joe doon ay kauban si mama sa iyang kwarto. Lain lalaki no Sam, iyahang customer. Nagbaligya sa iyahang dungog si mama. Wa na ni pakialam, bisan og maunay, gipunayan og libak sa mga silingan. Proud pinoon kay siya nga masuko og mangaway sa mga chismosa. Kadaghan usab kini nga gisung og babay nga mga asawa sa mga nahimong customer. Pero di gyud moatras og away si mama. Hoy, kamong mga asawa ug wa pa mo'y pagkuwang sa inyong bana ug natagbaw pa ninyo ang inyong paris. Di ita na mga ridiri. Oh, ngano ni ari masla nako. So, di na nako nasala. Trabaho lang ni ako. Ang inyong bana mo'y bugnua didto. Matod pa ni mama sa mga matagbabay nga musong sa mua. Sa binuhatan ni mama naangin nagyud ko. Wa ko'y mga amiga nga mong silingan. Wa say ganahan magtagad-tagad nako. Mura lang kog anino nga naglakaw-lakaw sa among mga silingan. Tungod kay way mo pansin nako Papa Joe. Para nila usa kami kasalot sa katilingban. Ang akong inahan gawas nga hugaw og dungog tungod sa iyang trabaho, pero may pagyud ning way kwarta. Doon na mo gani siya bisyo. Mo gamitay nig shabu. Ang iyang kita igor ang isuyop. May na lang o makapalit nig bugas sa iyahang kita. Tagsargig kaayo nga muhatag na ako og bawon. May na lang gani kay public school ra ko nag-eskwela. Usahay og dunay amutan Papa Joe. Mangawat na lang ko siyang pitaka. Kana kun doon na pa'y sud. Ug di pa niya mapalit og shabu. Makasukbit yun ko. Pero mawalagi. Kung mamatekdan niya nga wala na yang kwarta, bunog pud ko dayon. Kay kamirman duha sa mua. Wa siya laing kapasinganlan. Ang akong naginusara nga school uniform, gikan pa sa biya sa akong amiga nga si Tracy. Hapit tanan siguro sa akong mga sinina, hinatag ni Tracy Papa Joe. Dili maguko, palitan ni mama og mga gamit. Labi na para sa eskwelahan. Samtang nagbukot ko sa ilawom sa habol na dungog ko ang mga linagapak nga tingog sa pultahan. Meaning tuan na sa bisita si mama. Padayon ko sa kong pagbukot hantod nga kalit nga dunay nilabni sa kong habol. Si mama. Hoy, Shadow, unsang orasan na? Ha? Unsang orasan ka ni uli? Naglakwat siya kanausab? Kauban na mo mga barkada? Singhag pa ni mama nako. Magunsam sa gud ni sa atuaog sa iyo kang umuuli ma para makasaksi sa imong buhaton sa imong customer. Tubag ko pa. Ug paspas baya yun ang iyahang mga pad nga nakatamparos na ako Papa Joe. Wala na ko masakiti pa. Naanad na ko. Gikubala na siguro niya nga akong naong sa iyahang mga sagpa. Ug kining akong buhok nga gisigihan niya og larot Papa Joe. Kanang giingon nimong customer nato siya do pasalamat ka na kay kuwa pa na sila. Ha? Dugay na tang nikaging sa kagutom. Matod pa ni Mama Papa Joe. Nikaging sa kagutom o dugay na ka nga nagsalimuang kay wa na kay masuyop. Padayon ko pang tubag-tubag niya Papa Joe. Ug iya na sang gibitad ang akong buhok. Dungan sa pagsulti nga pasi nagtuog ka nga nalipay ko sa akong kinabuhi nga gipanganak ti ka Shadow ha? Abli ang pultahan pirmi. Bisag unsang orasa, mulayas ka, ikalipay na ko na. Mao nga, ayaw kong tubag-tubaga ha. Suko pa, nga puong ni mama nako. Nganong ingon ani man yung pagtatarna ko ma, imo man ka kong anak. Ang uban laging mga anak diha, pinangga lagi silang mama. O sa ilang papa, pero ako, sama sa iro, imong pagtanaw nako. Sa may nahimo kong sala ni mo ha? Wa na ko makapugong pa og nibuhagay na gyud ang akong dugay nga giluom nga pangutanan niya. Oh, doon na kay dakong sala nako. Gikasilagan ko ikaw ug ang imong amahan tungod kay og dili patungod niya nindot na untang kinabuhi karon. Giguba sa imong amahan ang akong kaugmaon. Diyang iya kong gi-rape. Maayo na unta ang dagan sa akong kaugmaon ron. Sa akong pagka-model sa Cebu. Kaming mga models gi-house miso sa ka-apartment sa mong agency.
Ang nitabo siya do, nakahibaw ba ka? Gikamang ko sa mong amahan nga usa ka driver sa mong van, ang hayop nga manyakis. Gipanamastamasan ko niya sa kong pagkababay. Nagbunga ang iyang gibuhat ug mao ka na ikaw siya do. Ang tanang kayugot ko sa mong amahan napunta nimo. Ikaw ang nakaguba sa akong pagkatao. Taas pa nga pasabot ni mama samtang naghilak kini. Unang higayon nga nakita ko siya nga nihilak sa akong atubangan. Nakita ko siya nga duot sa bukog ang iyang kasilag niya sa akong amahan. Sa unang higayon usab, nasabtan ko ang iyang kasilag. Diri ka nako. Biktima usab ako sa pagkamolestiya ni atong grade 6 pa ko, kang tiyo Ponso. Og diyang niabot ang gaba niini. Diyang naligsan kini og 10-wheeler truck ug nagupok gyud ang lawas. Daw murag gibayaw ko sa langit, Papa Joe. Mao nga di ko mabasol si mama. Ma, nasabtan ko ikaw. Usa lang ang akong hangyo nimo. Gusto ko nga mohawa din para magmalinawon ka na. Kung doon na ka man gani kontak sa akong amahan sa Cebu, pwede ba hangyoon nimo siya nga adto lang ko niya? Hinay ko pa nga hangyo sa kong mama. Igo lang kani nga namahid siya mga luha og ningon nga buhaton ko kana sa labing daling panahon siya do. Tubag pa ni mama og nitalikod na, Papa Joe. Ug tod man, paglabay sa pila ka semana, doon na kinigibalita nako. Nakontak na nako imong amahan. Akong giingnan nga to kaniya. Mao ba ma? Iyar ko madawat? Pangutana ko pa. O pasakyo ti kag barko, unya iya kang tagbuon sa pier sa Cebu. Tupag pa ni mama na ako, Papa Joe. Adlaw ka to sa mong closing ceremony sa mong eskwelahan, pero kaming upat ni Tracy, Peter ug Alfred naglingkod sa kiosko. Hilom ug way tinagdanay, ug wasay tingganay nga nagatubang sa dagat. Ang naong puno sa luha, pareho nga hilom nga naghinilakay. Sila lang tulo ang naghatag na bili sa akong kinabuhi. Labi na gyud si Alfred, Papa Joe. Siya daw mobalik pa ka din sa tuwa, di ba? Pangutana pa niya. Uy, balikan ta mo din kung mas-successful na ko sa Cebu, promise. Tubag ko pa. Basta baya ha, kitong gisulti nimo paabuton ti ka. Huwaton sa tika kung hangtod ka nos aka ready nga dawaton ko nimo. Nga akong love diya nimo. Matod pa niini og namuwa pa ang mga mata. Mingaon gyud binimo shadow. Pag-amping bayad dito sa Cebu ha. Ayaw kalimot og text og tawag na mo ha. I-memorize daan na mong number. Ayaw lang nag-ilista kay mawao niya na. Ha? Matod pa sa nagbako nga Tracy. Uy, pero wabi ako'y cellphone, pero who knows? Makagamit niya akong cellphone sa akong papa dito. Di mag-communicate na tanin nyo. Tubag pa na ko niya. Paghuman og panamilit sa akong tulo ka mga higala na nangid ako nila. Nagpaabot na si mama sa amoa para ihatod ko niya sa pier. Aron iyan akong pasakyon sa barko. Pero nigukod si Alfred na ako, Papa Joe. O Alfred, gano'n nigukod man ka? Pangutana ko pa niya. Doon na lang ko ihatag ni mo, remembrance. Isulob yun ni Pirmi. Ayaw hubua ha. Samtang nagsulob ka ni, meaning na ako Pirmi sa imong heart. Matod pa ni Alfred, dungan siyang pagkuha. Sa ako ang wala nga bukton o iyahang gisulob na ako ang bracelet nga murag pearl nga puti ang kolor. Salamat ani ha. Bagay sa akong mga kamot. Sige na Alfred, bye. Ay kaguol. Kaya mo balik lagi ko dari. Matod ko pa niya. Pag-abot na ko sa mua, nagpaabot na si mama. Dali mi nga nakasakay og tricycle padung sa pier. O gitanaw ko ang dakong barko nga moy akong sakyan. Oh, diang imong ticket oh. Matod pa niya dungan sa pagtunol sa akong ticket nga giputos pa og papel. Unsaon ko mapagila sa akong papa ma? Pangutana ko pa niya. Magpaabot siya nimo, magdala siya og placard nakasuwat ang imong pangan o kanang imong jacket ayo naghubua kay mo na ilhanan. Ako na sa siyang gi-describe ang imong pagkatao niya dito. Sige ma, salamat mo adto nako. Matod ko pa ni mama samtang nagtutok sa iyahang mga mata, Papa Joe. Sige na, halakaw na. Mabiyaan pa kas barko. Kung magsikag dugay-dugay diha. Mura pag nairita nga tubag ni mama. Nilakaw ko, Papa Joe, paingon sa barko nga nagtuo ang akong mga luha. Bisan pa, ug sukad sa akong pagkabata, wa ko naka-experience ug love sa akong mama. Pero ako gyapon siyang inahan. Nga nag-hope pa unta ko nga bisan na lang, iyahan lang ta akong gakson or bilinan o mga nindot nga mga pamilin-pilin
sa akong pagbiyahe pero wag ko nadungog gikan niya. Paglabay og pila ka oras sa biyahe nitingog na ang siren sa barko nakadungog ko ga announcement nga modunggo na kuno ang barko sa pantalan sa Sugbo. Nagsagol ang akong gibati kamingaw sa akong mga higala sa mua. Excited po ko sa katapusan makatunog na gigog Cebu. Unya kabalaka usab Papa Joe kung unsa kahay kapalaran nako nga nagpaabot sa Cebu. Kauban ang akong bagong pamilya. Pag naog pa na ako sa barko, wa ko maglisod og papangita sa akong pangan nga nakasuwat og karton. Welcome to Cebu, Shadow. Mao kini ang ako nabasa. Pero di kay ko makita sa nagdaan niini. Nasampungan sa ubang mga tao nga nagpaabot pod sa ilahang nga gikatagbo. Akong giduol ang maong tao nga dala sa placard, samtang nagkaduol ko niya sa inahimutangan, hinay-hinay ko nga naaninag iyang panagway. Mauday ni siya ang akong amahan. Matod ko pa sa akong kaugalingon. Murag di magugko makatuo kay lahi ra kayo sa akong gi-expect. Mubo kayo ang height mga 4'11 lang siguro. Di man sa kayo tanto batiog naong pero lahi gid kayo sa akong panagway. Bisag gamay na lang nga resemblance nako, wa gyud ko'y nakita niya Papa Joe. Shadow, ikaw ba si Shadow? Kadako na nimo day. Guwapa pa gyud kayo. Dali ipaila-ila ti kasi mong mga igsuon. Matod pa sa lalaki nako nga ako kunong amahan. Mabiabihon siya sa kuha Papa Joe gidala kong ngadto sa usa ka batang babae nga nagbarog sa may daplin. Carmela, siya ang imong igsuon, si Ate Shadow nimo. Carmela, ang akong bugtong anak nga babae pero dili na siya bugtong karon kay niya naman ka diri. Mga anak mo pauli na ta sa balay. Ipaabot na mo si mong mama Digna. Puno pa nga kadasig nga sulti ni Papa. Kinsa man na si Mama Digna nga imong giingon nako. Pangutana ko pa niya. Ako asawa? Tubag pa niya. Pagkabot na mo sa balay sa kong papa, nagpaabot tinuod ang giingon niya nga asawa. Busy kay ni sa pagpahimutang sa mga pagkaon sa lamesa. Kasagaran ang ilahang pagpuyo Papa Joe og dili dato. Pero kompleto sab sa mga gamit ug doon na pa'y mga appliances nga naa sa ilaha. Samtang nangaon mi sa lamesa kauban si Papa ug si Carmela, nabantayan ko nga wa modungan og kaon na mo ang iyang asawa. Nga ako ang niagda ani. Mama Digna, ikaw di ay nganon di man kamudungan og kaon namo. Pangutana ko pa niya samtang padayon kini sa pagatiman namo. Nagsukad og kanon kung mahurot na. Nagbutang og mga sudan, tubig ug juice sa among mga baso. Si Mama Digna usab ang tigbutang og kanon ug sudan sa plato ni Papa. Sa tan-aw nako, mura na hinuonig hari nga gisilbihan gyud pag-ayo sa iyang sulugoon. Pero igo lang kini nga nipahiyom og pinugngan. Tubag pa niya nga muuna lang kuno mi kay musunod lang siya. Nakabantay sad ko nga murag hilumon si Mama Digna. Tagsa ra mo tingog, hinuon sige nagtuyok-tuyok sa balay og nagsigig buhat og bisag unsa na lang. Ug tanaw ko nga mas mura na hinuon siya katabang kaysa asawa Papa Joe. Paghuman na mong pangaon, dali ko nga nibarog aron hipuso ng among kinan-an. Gusto ko nga ako'y manghugas. Di ko gusto nga magpabigat sa ilaha Papa Joe. Mutabang yung ko trabaho kutob sa kumahimo. Pero dali kay mo duol na ako si Mama Digna o gibawi ang mga plato nga ako untang hugasan. Ako na lang diri, ayaw na panghugas. Matod pa niya na ako. Ha? Ayaw maoy, ako na lay bahala sa limpyo ana. Kaon na lang dito kayo para ba kay kaon. Tubag ko pa niya. Ayaw lagi patuon ako kay masuko ni mong papa. Lakaw na dito sa sala ko. Duulan na sila nga nagtanaw TV. Hong-hong pa ni Mama Digna. Mura pa og doon na siya gikahadlukan Papa Joe. Gipakita rin ni Papa ang akong kwarto kauban na si Carmela sa usa ka kwarto. Mas nindot ni ikumpara sa akong kwarto sa Mindanao. Dito kang mama sa sahog lang ko matug. Magbanig lang ko dito. Pero sa akong papa, kutson gyud ang akong higdaanan. Doon na sa cabinet nga sudanan sa akong mga singina. Dili kaayo sa matawag nga bongga pero mas maay na lang ikumpara sa akong naandan. Ang pinakanindot pa gyud Papa Joe kay pinangga kay ko sa mga tao sud sa balay. Buutan kayo si Carmela nako. Labi na gyud si Papa.
Si Mama Digna bisan tuod og may pagka-weird pero maayo raman sa mangyang tinagdan nako. Pagkaugma dayon sa iyo ko nga giagdan ni Papa. Kaminduhan ni Carmela, mangadto ko namig mall aron isuroy mi. Palitan na lang pud nato nig bagong sinina. Matod pa ni Papa, namunduhan ni Carmela. Paglakaw na mo natinga ako nganong kami ran tulo. Si Mama Digna di ay pa, di mo ba nato? Pangutana ko pa kang Papa. Di na siya ginahan nga magsuroy-suroy dayo taga-bukid bago na siya. Ignorante pa kay ba? Mao nga kita lang na, okay na. Tubag pa ni Papa. Pagabot pa na ako sa dako nga mall, na-amazed yun ko sa kanindot nini. First time ko nga nakita og mall. Wa man gud ni sa mua. Sa TV ra gyud na ako makita ang ingon ani kadaghan kay nga nindot nga mga baligya nga mga sinina ug mga tawo nga naglakaw-lakaw nga mga gwapa o gwapo kayo. Nindot kay mga gipangsulob ug murag mga artista. Ang ako mga mata porting bisihag yun nga nagtugtuyok ug maglibog ko ug unsay akong unang tan-awon. Gipamalitan dayon mi ni Papa og mga gamit. Kaminduhan ni Carmela pero mas daghan ang ako kay wala man gyud ko'y gamit pa. Gawas ako mga luma na kayo mga sinina. Pagkahuman nangaon dayon mi sa kasikat nga fast food. Giorderan ko ni Papa og 2 pieces chicken joy, spaghetti, rice ug doon na pagay french fries. Sa akong kinabuhi mao pagkato nga ikaduha kong kaon ug sama niya to kalami. Nakakaon ako sa una sa fast food sa among lugar. Diyang nag-birthday si Tracy. Iya haming gilibrihan pero ginagmay ra nga order. Dili pareho sa gi-order ni Papa nga nibutirik yun ang akong tiyan sa kabusog. Pagkasunod ugma, lain usab nga lugar ang gidadaan ni Papa namong duha ni Carmela. Saka flower garden. Pagkanindot naman lang yun, Papa Joe. Halos kada adlaw yun may isuroy ni Papa. Bisan asa na lang. Matod niya nga iya ko nung ituyok kami sa tibuok Cebu. Ipakita niya nako ang mga nindot nga talan-aon sa tibuok syudad. Nakaingon ko sa lingon nga mao na siguro ni tubag sa kong pagampo. At last, na-experience ko nako ang pagpuyo nga normal, happy na life. Typical so sa kasama nako nga teenager Papa Joe. Pagkagabi niya na samtang nagtapan maghigda ni Carmela sa among katri, nakabantay ni sa ko ang gisulob nga bracelet. Ate, nice lagi na mong bracelet, baro ko ana bi. Matod pa ni Carmela nga nagika-pick up sa bracelet nga hinatag ni Alfred. O dito, kalit ko nga nibangon. Kato pa na ako na-realize nga doon na din nagpaabot sa kuang mga mensahe. Ang ako mga higala sa amua, labi na gyud si Alfred. Tungod sa kong kalipay sa kong new life, nabaguan ko o nakalimot ko nga doon na din nagpaabot sa mua. Carmela, doon ay load ang imong cellphone, pangutana pa na ako sa kong manghod. Oh, doon na, anligyod na, namanggug ko'y callmate mo nga magsigog load, tubag pa niini. 12 years old lang si Carmela niya itong higayon na. Nagduda ko sa ingingon nga iyahang callmate, bata pa kayo siya nga maguyab-uyab. Pero later na nako, tambaga na nga akong manghod, inikahuman akong tawag sa akong mga amiga sa Mindanao. Giyunan ako pagtawag si Tracy o Peter, way kabutangan sa kalipay ang akong amiga nga nakadungog sa akong tingog. Happy kay siya nako nga maayo ra nga akong pagkabutang sa panimay sa akong papa. Nagsaray mi nga magtawaganay matod pa ni Tracy. Ato lang siya mo text sa cellphone ni Carmela, samtang wa pa ko'y kagalingon nga cellphone. Sunod kong gitawagan mo si Alfred, sama kang Tracy, happy sad kay siya nga nakadungog nga okay ra kay ko. Magpaabot gyapon ko nimo Shadow. Why na usab? Dili ko magmenyo og dili ikaw nga ako mapangasawa. Pagamping kanunay diha. Matod pa ni Alfred sa pikas linya. Bisag nalunod na ko sa kalipay sa kong bagong kinabuhi nitong higayon na Papa Joe. Pero wag yapon mausab ang kong feelings kang Alfred. Sa hilom, love kay nako siya. Pero di na ko musulti pa niya. Kaya dili pa ko ready. Pero moabot gyud ang adlaw nga ako siyang tubagon sa tamang panahon Papa Joe. Diyan niabot na ang buwan sa Hunyo gipa-enroll ko ni Papa sa public school. 4th year high school na ko ug dako ang among eskwelahan. Doon na nako'y mga bagong mga barkada. Doon na sa nagani na nimpad hangin na ako. Pero wa na ko entertina ang akong mga suitors. Ni-promise ko ni Papa nga mag-focus gyud ko sa akong studies. Hangtod nga naka-adapt na ko sa akong bagong environment. Kung tanawon ko murag og nabilong na gyud ko sa mga city girls. Nisamot na ang among ka-closeness ni Papa. Ug wa na gani ko mauwaw niya nga mangayo niya cellphone. O palitan di kag cellphone Shadow.
Unsa mga unit nga imuhang gusto? Pangutana pa niini. Ay ka na lang yung baratuhon pa basta maka-call og text la para matawagan ako anytime mga amiga sa Mindanao. Tubag ko pa, Papa Joe. Okay siya ay kabalaka, ako'y bahala. Matod pa niya. O pagkaugma dayon Papa Joe, gipalitan ko ni Papa og cellphone nga Android og touchscreen pa. Dili original ang brand, imitation lang. Pero at least, doon na ako'y cellphone. Pwede nagyug ko nga maka-internet ug maka-Facebook. Happy na gyud kay ko Papa Joe. Wala ko'y mapangayo pa sa Ginoo. Nananako ang tanan, dili bongga, dili dato. Simple lang ang kinabuhi pero kontento nako. Maura gyud na ang akong gipangayo kanang dunay mo love nako. Pero wa magdugay katong kakalipaya Papa Joe. Sayop day ko sa kong pagtuo. Di ang usa ka panghitabo ang hinungdan nga mao'y makapausab sa tanan ng mga panghitabo nga makapahintumpawak nako sa lapok. Usa ka gabi niya na samtang padung nami mga tug ni Carmela sa among kwarto, doon na nituktok sa pultahan. Si Mama Digna di ay. Carmela, ari sa tug sa among kwarto, uban niko. Matod pa ni Mama Digna. Ha? Nga naman ma? Si Papa di ay, asam di siya. Libog ko pa nga pangutanan niya. Tuay gilakaw, dito makapauli ron. Ari sa tug sa among kwarto, dali na dayon. Ayon na sa mga pangutanan diha. Matod pa ni Mama Digna. O gibitad pa ang kamot ni Carmela nga wa na kani makatingog pa. Nabaguhan ko nga naginusara na lang sud sa kwarto. Naanad maguko nga kauban may pirmi sa kong manghod. Nikadlaw na lang pero wag gihapon ko makatug. Si Alfred ang nasa kong nahuna. Nagpahiyom pa ko samtang naghikap-hikap sa hinatag niya nga bracelet. Sa wa pa ko nakatug, usa ka desisyon ang akong gilaraw. Nganong pantuson ko man ang among usag-usa. Pareho mamig feelings ni Alfred. Labod na ako siya. Nagplano na ko nga ugma sa buntag. Tawagan ako si Alfred. Ako siyang sugton Papa Joe. Nakatagpilaw na ko o nalimungawan ko nagtuo ko nga damgo lang. Samtang nagpiyong ko. Ang ako mga mata murag yun og dunay mga naghaplo sa kong buhok. Bukton o nga nipadagan nga to sa kong paa. Carmela, nibalik lagi ka. Abibag, dito ka matug sa imong mama. Matod ko pa nga nagpiyong paghihapon sa akong mata Papa Joe. Pero nakuratan ko, di ang usa ka ngabil na gyud ang nadiaitol sa kong baba. Dali kong gibukang akong mga mata o nakita ko si Papa. Pa, sibot pasabot ni mo ani. Pangutan ako pa. Shh, ay saba siya do. Sunod na lang sa kong gusto. Isaad na ko nimo nga ihatag na ko nimo tanan. Palitan ti kag tablet na yun ugma. Daghan ti kag kwarta pang load aron maka-internet ka, maka-Facebook ka. Matod pa niini nga nigako sa kong hawak o nihawak sa kong ngabil. Nilugnot ko pag-ayog ni kisikisi ko pero wa ko magdahom nga sa iyang kagamay o pagkaputot kusgan yun kay siya. Gisukmag niya nga kuto-kuto o gisagunto ko sa kasakit Papa Joe o giusban pa niya sukmag ang akong duha ka paa. Hangtod nga wala ko'y kusog nga ika panalipod sa akong kaugalingon. Milampos ko siya siyang daotang binuhatan Papa Joe sa akong pagkababay o pagkaugma. Wa ko kaskwela. Nagtikungkong na lang ko sa katri o bukot sa habol. Wa na ko sa among maayong pangunahuna. Naglibog ko kung sa akong buhaton. Gusto ko nga mulayas pero asam sa kumuadto. Wala ko'y nahibawan nga puntahan. Kung mubalik sa ko sa mua sa Mindanao, nasayod ko nga di kini kalipay ni Mama. Wa ko'y laing kapadulungan Papa Joe. Kalit nga ni Abli ang puntahan ug nakita ko si Mama Digna. Kao na. Udto na, wapakay pamahaw. Matod pa niya. Wa ko gutuma. Tubag ko pa. Kinailan ka mukaon siya do at imanay mong kaugalingon kay ug dili ka na nimo buhaton. Ako'y mapatyan sa mong amahan. Isog pa nga sulti niini nako. Nitindog ko og gitubang siya Papa Joe. Kagabi dunay nahitabo nako. Duna ka ba'y nahibawan ani? Nasayod ka ba sa tanan? Gituyo mo bagkuha si Carmela aron ako na lang mag-inusara o makikayon si Papa sa indaotang buhot na rin ako. Isog ko pa nga sulti niya. Wala ni mo tingog. Siyempre, silence means yes. Nisinta ko sa kasuko nga to sa kong ina-ina. Ganun nabuhat man ni mo ni. Ganun nitugot man kasi mong bana nga buhato ni rin ako. Imo siyang bana, asawa ka niya. Dapat ato siya matmudog ni mo. O nitugot ka sa iyang gibuhat, ikaw pa ang gihimo ng instrumento mo lampos siya sa pangilabot nako.
Naghila ko pa nga naghisterya nga nisumbat sa akong mama Papa Joe. Sa tanaw nimo, sayo na ko ning sitwasyon na, Shadow? Pareho tang duha, biktima lang. Wa na ko lang kapuntahan, Shadow. Gusto man akong biyaan ning panimaya pero asam sa ko, wa mo ko'y kantuan. Usa pa, dili ko biyaan ang akong anak kasi Carmela. Pag human ko panganak kang Carmela, wa na ko niya gamita. Ludon siguro siya sa akong lawas kay tambok na kayo ko. Di pag yung kumay kitsura. Kanang mulakaw siya, nakaibaw ko nga mangita ni siyang babae nga bayaran. Ngayang kapahungawan sa iyong gibati. Nakadungog siguro ka og magbuto-buto ang among kwarto? Kulatado ko niya, Shadow. Labi na ginog badlungon ako siya. Taas pa ang pagpasabot ni Mama Digna nako. Ug iya pag yung giwalis ang iyang duster ug nakita nako ang mga bunog sa iyang lawas agi sa pagkulatan ni Papa. Gusto ko nga muhawa dinhi, tabangi ko. Pakiluoy ko pa ngadto kang Mama Digna. Ug asa man ka padung? Nagtuo ka og di kanya masundan? Sakit sa lawas lang imong mahigaguman kung buhaton mo kana. Matod pa niya. Ug sa imong gustong buhaton ko magpabilin dinhi aron makalugar og taman ang masakiton og utok kong amahan? Pangutana ko pa niya. Shadow, gusto ko ikaw tabangan pero di pa karon ang saktong higayon. Mangita tag timing ka na makalingkawas ta dinhi. Kanang di ta niya masakpan. Sa pagkakaroon, wala kay laing mahimo. Kung sa pag-uyon-uyon lang niya para di ka masakitan. Tambag pa ni Mama Digna nako. Sabay laing mahimo ko Papa Joe. I was then a helpless young girl. Pagkagabi niya na, wa na matug si Carmela sa akong kwarto. Bisag giyon sa nako siya pugos, ngadto lang siya matug pero ang tubag niya, masuko kuno ang iyang papa. Nakaginawa kong laom diyang nisidlak na lang ang adlaw, way tao nga nikamang nako. Pagkabuntag, niskwela na kong balik pero dili na ang Shadow nga ilang nailhan. Di na ko ganahan nga makikalubilo sa akong mga classmates. Mas gusto pa nako nga maglingkod sa suok o di na magtingog-tingog pa. Wana usab na ako tubaga mga text o tawag ni Tracy. Labi na gyud gikan kang Alfred. Di ko gusto nga maglaom siya nako kay di na ko worth sa iyang love. Usan ako kahugaw o guba nga pagkababay. Mao nga mas maayo pa siguro nga undangon ako ang among communication. Pagkagabi niya na, gikan ko sa eskwelahan Papa Joe, naabtan ko si Papa sa akong kwarto nga dunay dalang gamay nga karton. Oh, Shadow, ang imong damgo nga tablet gipalitan gyud ka. Bisig ko sa imong pangayon ihatag nako. Swerte ka nga naipunta ka sa akong mga kamot kay di ka mabulos nako. Sulti lang, kung si gusto nimo nga kanon kanang mga lami kay palitan ti kadayon. Matod pa niya nga murag walang gyud nitabo. Feeling niya nga normal lang ang iyang gibuhat. Pagkakadlaw na Papa Joe, pareho lang gyapon nga oras ni sud na pud siya sa akong kwarto. Ug sama sa gihapon, nilampos gyapon siya siyang tinguha. Igo lang ko sa paghilak ug paggawas niya sa akong kwarto, misud ko sa banyo ug naligo. Isabunan ko og tama ang akong lawas. Halos mapudpud na sa sabon nga ginusnos ang akong lawas. Singon ani man lang basin makuha-kuhaan pa ang kahugaw gikan sa akong gilang amahan. Salangan lang niya og pila ka gabi ang pagsulod sa akong kwarto. Diayo sa kay gayon nga nagdumili ko pero iya nasag ko nga gisukmag sa akong kilid o gilarot ang akong buhok. Imo man ka kong anak, nganong makahimo man kapagunay sa imong kagalingong dugo? Pangutana pa niya, samtang nagpadayon paghilak. Anak? Ikaw anak? Sa tanaw nimo, doon na ba tay similarity? Sa unang tawag ni mama ni mo nako, nagtugi ko nga anak tika pero diyan nakita tika. Wala bisag gamay. Bisag luksong dugo na lang. Si mama ni mo, kadakaguyab ato, mga model bisag kinsa lalaki. Hinuon, usa lang akong pananaw, kada kauban ko ikaw sa kama. Mura na kong tapad di mong mama. Muna iyang pananaw na ako Papa Joe, nga mura ko nukog si mama. Ang iyang gi-rape kaniadto, ug karon ako na usab ang iyang gibuhatan sa ingon. Papa Joe, nahitabo ang unang panghilabot niya nako buwan sa Septembre. 15 times o sa kabuwan, meaning salangan lang niya og adlaw. Ug pag-abot sa buwan sa Enero, wa na ko makagwanta. Murag na wagtangan ako sa may pangunahuna, samtang nag-answer ko sa akong test paper. Sud sa classroom. Wa ko ilang nakita sa akong test paper kundi
ang demonyong dagway sa akong kilang amahan. Dili na nako makaya. Dito ang ako mga singot ug luha ngadto sa contest paper. Basa na kayo. Naghagulho kog taman. Hangtod nga nakabantay ang among maestra. Shadow, okay ka lang? Yun ako sinitabo nimo nga kabasa bagod na imong naong nga naghilak ka ba? Puno sa kabalaka ang nga pangutana sa kong maestra, Papa Joe. Wa ako mitubag sa mga pangutana sa kong maestra. Hinuon murag na sudlan ug daotan nga espiritu ang akong lawas. Gigisi ko ang akong basa na luha nga mga test papers hangtod na ang akong papel. Gilabay ko akong mga gamit ug gitumba ang akong lingkuranan samtang padayon sa pagsyagit. Nagagubot ang tanan akong mga classmate ug mga teachers ila kong gidala sa school clinic. Ang ilang pagtuo nga gisudlan ko og laing espiritu. Nagtawag pa sila og pari. Ila ko nga gipa-pre-overan. Pila ka oras ang nilabay ni kalma ko ug nakita nako akong maestra nga wa gyud mobiya nako. Siya na lang nagpabilin nga tao kay padung naman musawop ang adlaw nitong higayuna. Nagiyahay na og pamauli ang uban. Shadow, okay na ka? Ako lang ang gipaabot nga mukalma aron mangayo kong number sa imong parents. Akong tawagan para paibaon nako sa nitabo. Kung makaya nimo ihatod ka sa inyo ha. Sa akong nadungog niya nga iya kong ihatod balik sa amuan nangurog ko balik, Papa Joe. Ma'am, maluoy ka ayaw. Ayaw na kong ihatod sa mua. Di na ako ginan mo balik dito. Ayaw sad paibaw ang akong papa. Pakiluoy ko pa niya, Papa Joe. Ha? Nga naman? Saan din itabo nimo sa inyo ha? Pangutana pa niya. Og diha, wala ko'y nahimo pa og isulti ko kang ma'am ang tanan. Di siya makatuo nga siya mismo naglagot sa kong papa. Kinahanglan maprotektahan ti ka, Shadow. Di na pwede nga mobalik ka pa sa inyo ha? Matod pa ni ma'am. Wala na ko'y laing lugar nga mapuntahan pa, ma'am. Hila ko pa nga tubag niya. Dili sa pwede sa mua ay kabalaka kay dadun ti ka sa DSWD. Maprotektahan ka dito. Suggestion pa ni ma'am nako. Gidagig ko sa kong maestra sa DSWD ug way nahibaw sa among eskwelahan parte sa akong isumbong niya. Di daw maayo nga mukatag ang istorya kay makadaot sa akong dungog. Pila ka adlaw na ko sa DSWD ug nasayangan kay ko sa akong pagtuon. Graduating na unta ko sa high school. Gamay na lang unta kaayo nga akong kuwang. Dili sa daylalim nga magstay sa DSWD. Di na ka makagawas-gawas o dunay daghang mga bawal. Pero sa kung unahuna, mas may na lang kaysa mahimo kong sex slave sa nagpailan akong amahan. Nakasiguro ko nga di gyud siya akong amahan. Base siyang gisulti nako o sa mong itsura palandaan, bisan o gamay, wagay similarity. Magbuwan ako sa DSWD o sa kaadlaw niya na watuyo nga doon ako'y nakita nga newspaper sa sahog. Akong gipunit kaya na-curious ko sa headline sa maong pamantalaan. Usa ka batanong babay gidagit sa usa ka textmate o gi-rape o gipatay. Dali kong gibasa ang unod sa balita, Papa Joe. Usa ka batanong babay ang nakipag-eyeball sa iyang textmate nga ginganlan og Carmela. Ang napalgan nga patay sa usa ka sapa sa habagatang bahin sa Sugbo. Kusog kayo ang butok sa kundughan sa pagbasa nako sa pangalan ni Carmela ug ang ilahang apelyido. Ipakli ko pa ron makita ang clear picture. Dili na magod may tsura ang naong ni ini. O papakli ko pa sa sunod nga page, dito ko nakita ang klaro nga picture sa akong giilang nga manghod. Anak sa akong papa nga nagpahimo sa akong pagkababae. Nangurog na usab ang ako ang kaunuran, Papa Joe. Bisan pa og di kami tinuod nga managigsuon pero maayo kay siya nako. Iya kong gitahod sama sa tinuod niya nga ate. Diyos ko, di ka gipakita si Papa siyang binuhatan? Bayad ka kini siyang panamastamas akong pagkababae? Kung sa mga meaning ani, bugtong ang kahitasan na gud ang nasayod. Kung mauman unta, nga angay niyang bayran ang iyang mga sala, mas maayo unta nga siya na lang unta ang namatay. Nganong kinahanglan ang inosente pag yung bata. Wala ko masayod kung siya akong buhaton niya itong higayuna. Gubot na ang akong una-una. Hangtod, kanus aka ko nga magpuyo sud sa institusyon. Gusto ko nga muikyas dito pero wagan ko ikpadulngan. Wa sa ko'y kwarta nga ikapliti kung ugaling mang bubalik ko sa mua sa Mindanao.
Agig tubag sa kong mga pangutana nakita ko ang sud sa kumbag, ang cellphone ug tablet nga hinatag sa kong papa. Puros lowbat kay wa man ako madala ang charger. Gisuwayan kong pislit ang power ug dako na kong kalipay diyang nisiga kini. Ug ni-on siya pero usa lang ka bar. Ug nakidlap-kidlap pag yun nga padung na mamatay ang power. Dali ko nga gitype ug giminsahian si Tracy. Tracy, I need your help. May daotang nitabo na ko diri here at DSWD Cebu. Igor agyud nga mensahe na send Papa Joe. Mao say pagkapaong sa akong cellphone. Wagan ni ko makasiguro og na send ba gyud or wala. Nagyap-ihap og laing mga 5 ka adlaw diyang gipatawag ko sa usa ka social worker. Kuhaon ako ko sa akong pamilya. Nahadlo ko kay basin si Papa ang mukuha nako. Unya iya kong pabalikon sa amo. Pero diyang nakita ko ang giingon nga sa social worker, dako ako kay buong kay diyang nakita ko si Mama. Si Mama personal nga niyani para nako. Dili ko makatuo. Dili ka na niya buhaton para nako. Mas ikalipay pa niya nga mahitumpawa ko sa kadautan kaysa mubating kaluoy nako ngayang kagwalingong anak. Diyang nagatubang nami, igo lang ko niya nga nitutok. Wa ko'y naibawan nga mga po nga angay nako itagbo niya. Shadow, at last napalaga na gyud ka. Siyog tawag si mong amahan, pero di man ka makontak. Tagbo pa ni Mama diri nako. Milagro nga imo kong gipangita. Mubo ko pantubag niya. Dili ako ang nangita ni mo kundi siya. Tubag pa ni Mama og gitudlo ang medyo edaran nga lalaki nga nagsulob og polo shirt og slacks. Tason og moreno ang pamanit. Sa tanaw nako may kaya kinitawhana. Kay mailaman sad siyang gisulob og mga panlihok-lihok og disente kayo. Nganong nangita man siya nako? Kinsa man na siya? Ay kung inamaha nga ako na sa nga papa. Naku makatuon ni mo bisag kinsa lang nailan ni mo lalaki imong itudlo nga akong amahan. Tubag ko pa. No Shadow, this time sure nako. Siya ang imong papa og iya sabi kang gipangita dugay na nga panahon. Siya si Papa Primo nimo. Matod pa niya. Ma, ayon na. Di na ko mutuon nimo. Di na ko musalig nga bisag kinsa lay palaila nimo na amahan nako. Tubag ko pa dayon dagan palayo nila. Mas antuson ko pa nga madugta sud sa mong building kaysa laing lalaki na sad nga manyakis na sab ang manghilabot nako. Pero ninsis gyud ang mga lalaki nga magpa-DNA mi aron masiguro. Ug pila ra may istorya Papa John nagmatch gyud ang among genes. Siya gyud ay ang akong tinuod nga mahan, si Papa Primo. Sunod nga bisita nila, wala na si Mama. Hinuon do na siya kauban nga hamtong nausab nga babae. Iya detong asawa. Shadow, I know nga dili sa yon sa mong pagkatao sa imong kabatanon nga ma-experience ang kalisod sa kinabuhi pero dili pa uwahi ang tanan. Kami si Papa nimo willing mi nga mopuno sa mga pagkuwang sa mga tao nga nagpasakit nimo. Come with us sa Amerika. Paskulahan ka namo didto. I'm sure malingaw ka didto. Matod pa sa nagpailang asawa sa kong tinuod nga mahan. Very spoken ang maong babae Papa Joe. O gigunitan pa niya ang akong mga kamot samtang nag-ekstorya na ako. Paglingi ko pa sa akong Papa Primo ni pahiyom kini nga nagtanaw na mong duha samtang ang mga mata dunay mga luha. Wala kami tagay og anak sa imuhang tita Shadow. Mao nga kumukuyog ka na mo, ikalipay gud namo nga sa katapusan gidungog sa Ginoo ang among pag-ampo nga magkabaton og anak. Pinaagi nimo. Matod pa sa akong Papa Primo. Waday ko ma-release sa DSWD niya ng adlaw Papa Joe. Dagan pa magpirmahan nga papilis. Pagkaugma nako, gikuha nila ni Papa, kauban siyang asawa. Diyan nakagawas na ko sa building, gitagbo ko ang bugnaw nga huyuhoy sa hangin. Dili nga igbana o gikan sa polusyon katong hangina, ang importante nga dunay gamay nga silaw sa adlaw ang ako nakita. Dunay gamay nga pag-asa, kaisog og determinasyon sa kong pagkatao nitong higayuna. Diyang musakay na mi og taxi padong sa hotel nga gistaran nila ni Papa og ni Tita. Doon ako'y nadungog na sit-sit. Dunay na nitsit na ako. Akong gilingi o gipangita ang gikanan nini, pero wa ko'y nakita. Musakay na ako sa taxi, niguho gikan siyang gitaguan ng usa ka babae ug nakita ko si Mama Digna nga hinay nagpaduol na ako. Shadow, ituyog yun ako nga atngan ka dinhi.
kay akong ipahibaw nimo. Matod pa ni Mama Digna nga abot ba nga di na ko masabtan nga naguol or nalipay ang iyang itsura. Nasayod na ko, nakabasa ko sa newspaper. Ang nitabo ni Carmela, gikasubog kay nako ang nitabo. Buutan kaayo siya nga bata, tubag ko pa. Nakita ko dayon nga nihagulhol og hilak si Mama Digna. Pero dili ka na nga akong ibalita ni mo syado. Doon na pa'y lain. Si Papa nimo na ibaw bagag naon sa siya. Gibayran na niya ang iyang kadautan, ang iyang pagkademonyo. Nisumbalik na niya tanan. Tungod kay sa nitabo ni Carmela na wag tangan na usab kining mayong pangisip. Nabuang na siya. Tua ay. Gipapauli sa probinsya. Giatip man. Kasabot ba ka giatip? Kanabang isod ang tiil sa nungag sa kahoy ug duldol aron di makaikyas. Igol na akong gigako si Mama Digna. Wasa ko'y nahununaan nga isulti niya. Basta usa lang ang common denominator naman duha. We are completely free. Sa gikan, sa taong dautan ug mapahimuslanon. Wala maglangay sila si Papa o Tita, giprocess dayon nila ang papeles aron madala ko nila sa Amerika. Pilar may istorya Papa Joe sa akong pagsuwat sa akong istorya aniya na ako karon sa Amerika. Nag-eskwela sa kurso nga BS Child Psychology. Gusto ko nga makatabang puhon sa mga abused child ug women Papa Joe. Naibaw kaayo ko sa akong pangitabo diha sa tuang nasod kasamtangan nga gidiskusyon karon sa Congress o sa Senate ang death penalty. I don't know kung si stand nimo sa death penalty Papa Joe. But for me, take it from the victim itself, how I wish nga maapil ang rape sa death penalty. How many helpless and vulnerable women and young children ang nahiagom sa mga kamot sa mga tao nga manyak o mapahimuslanon. Almost every day makabasa ka sa pamantalaan sa balita sama sa usa ka apuhan nga ni-rape siya nga apo nga 6 years old lang. Usa ka tiyo ang niyunay og rape siya pagumangkon. Makapanilbawt sa balahibo nga dunay mga tao nga halang ang mga bituka nga makaako og sungkab sa iyang kaugalingong dugo. Pait paminawon pero kini puros dunay kamatuoran. It is indeed a very sad reality. Ug maginaot ko nga mahatagan og pagtagad sa atong gobyerno. Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa sa akong suwat tampo. Ug hinaot nga dunay mapupo nga pagtulunan sa mga nagpaminaw karon sa imong YouTube channel. Naminaw usab ko sa akong mga higala sa Mindanao, sila sad si Peter, si Tracy, labi na gyud si Alfred. Bisan og na ako sa Amerika padayon ang among communication sa akong mga suod nga mga higala. Labi na gyud si Alfred, friends lang gyapon mi. Kay bata pa man sab ug nag-eskwela pa. Who knows in the future, ako masang gi-promise basta makatrabaho ko. Dire, ug na ko'y kaugalingong income, ako silang kuhaon. Aron makauban gyapon ming upat, pareho sa una. Dini na lang kutob, imong magtatampo, shadow.